huwag tayong sumuko kapag nabigo. Yes, we may experience frustration. We may experience disappointment and despair. But don't give up. We can be hard on ourselves, but God is giving us hope. Binibigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon para magpatuloy tayo. Sabi nga sa isang salitang Filipino, padayon. Pakiulit nga yung salita. Anong ibig sabihin ng padayon? Magpatuloy. Hindi porket frustrated ka, hindi porket disappointed ka, hindi porket nawawalan ka ng pag-asa, hihinto ka. Dahil maaaring ang katuparan ng magandang layunin ay hindi ngayon, pero mangyayari pagdating ng takdang panahon. Amen ba yon? Sumainyo ang Panginoon at sumayo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain, tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat ng anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus. Anong talinghaga ang magagamit natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa, na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay, nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. May aaminin po ako sa inyo tungkol sa aking sarili. Sometimes, I tend to be hard on myself. Naiinis po ako sa sarili ko kapag hindi natutupad yung mga plano ko. Dinaramdam ko kapag feeling ko ang pangit ng homily ko. Sumasama ang loob ko kapag may mga goals ako na hindi ko nahihit. Ang tawag dito sa English, disappointment at frustration. Sino sa inyo yung nakaranas ng ganito? Disappointment at frustration. Taas ang kamay. Sa mga hindi pa nakaranas, sana all. Buti pa kayo. Kasi kahit yung unang simbahan noon, nakaranas din ito. They were disappointed, they were frustrated, and they are even hopeless. Dahil kakaunti lamang sila, pero ang dami-daming gustong kumalaban sa kanila. Remember, ang Kristyanismo ay nagsimula bilang maliit na pamayanan lang. At nag-iisip sila, mangyayari ba talaga yung sinasabi ni Jesus na tayo ay kakalat sa buong mundo at ang lahat ay maaakay natin sa pananampalataya. Kasi natatakot sila o iniisip nila na baka kabiguan lang yung pagsusumikap nila na ipahayag yung mabuting balita. Na dahil sa dami ng mga umuusig sa kanila, dumating ang araw na lahat ng pagsusumikap nila, ang simbahan na itinatag ni Jesus ay maglaho lang na parang bula. At ito yung
sinasagot ni San Marcos sa ebanghelyo na narinig natin ngayon. The disappointment, frustration, and hopelessness of the first Christian community. And it does not only speak to them, but it also speaks to us who experience frustration, despair, or hopelessness, and disappointment. Si Propeta Ezekiel, ito rin yung nararamdaman ng mga panahong iyon dahil ipinatapon sila sa malayong lupain, sinira ang templo, at sila ay hindi malaya. Pero sa kabila ng pinagdadaanan nilang krisis nung panahong iyon, nakita niya ang isang pangitain. Nakita niya na ang Diyos ay nagtanim ng isang puno sa ibabaw ng bundok at ang puno na ito ay pamumugaran ng maraming ibon. At ito'y inuulit ni Jesus sa ebanghelyo natin ngayon. At itong pangarap na ito, o itong pangitain na ito, ay nagkaroon ng katuparan. Dahil sa ibabaw ng bundok ng Kalbaryo, itinanim ang punong kahoy ng krus kung saan ipinako si Jesus. At mula sa krus na ito, sa krus ni Kristo, hindi ba't marami ang dumadapong ibon? Ang ibon ay sumisimbolo sa mga taong naghahanap ng kaligtasan, sa mga taong naghahanap ng pag-asa, sa mga taong naghahanap ng kaliwanagan sa buhay. Ang krus ni Kristo ay pinagsimulan ng ating simbahan na ngayon ay tahanan ng maraming bansa. Ngayon ay tahanan ng maraming tao. Kaya nga, yung pangarap ni Ezekiel sa unang pagbasa, nagkaroon ng katuparan. Maraming taon ang nakalipas. Hindi na niya nakita yung katuparan ng pangarap niyang yon, pero nangyari ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga, kagaya ng sinasabi sa atin ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, kung paanong ang binhi ay inihahasik at tumutubo ng kusa kahit hindi natin nalalaman, ganun din ang kaharian ng Diyos at ganun din ang plano ng Diyos. Mangyayari at mangyayari sa ayaw natin at sa gusto kapag ginusto ng Panginoon, magkakaroon ng kaganapan yan. Amen? Kaya, huwag tayong sumuko kapag nabigo. Yes, we may experience frustration. We may experience disappointment and despair. But don't give up. We can be hard on ourselves, but God is giving us hope. Binibigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon para magpatuloy tayo. Sabi nga sa isang salitang Filipino, padayon. Pakiulit nga yung salita. Anong ibig sabihin ng padayon? Magpatuloy. Hindi porket frustrated ka, hindi porket disappointed ka, hindi porket nawawalan ka ng pag-asa, hihinto ka. Dahil maaaring ang katuparan ng magandang layunin ay hindi ngayon, pero mangyayari pagdating ng takdang panahon. Amen ba yon? Meron niya akong paboritong linya mula sa aklat ng Legion of Mary. Sa saligang aklat ng Legion of Mary, anong sabi doon? Sabi doon, para sa isang Kristiyano, ang kabiguan ay tagumpay na naudlot lang. Pakiulit nga, ang kabiguan ay tagumpay na naudlot lang. Kaya, sa mga pagkakataong nawawalan ka ng pag-asa, sa mga pagkakataong naiinis ka sa sarili mo, sa mga pagkakataong iniisip mo na ano ba yan? Nangungumpisal ako ng paulit-ulit pero yung kasalanan ko ganun pa rin. Hindi pa rin ako makapagbagong buhay. Ano ba yan? Ilang beses na akong nagsikap, palagi na lang akong nabibigo. Ano ba yan? Parang hindi naman umuusad ang buhay ko, ganun pa rin. Ano ba yan? Napakadami kong mga kabiguan, mga planong hindi natutupad. Kapatid, kuminsan talaga, ang resulta hindi mo kaagad makukuha. Dahil ang timing ay hindi nakadepende sa'yo, kundi nakadepende sa Panginoon. At tandaan mo, ang buhay natin ay hindi lang tungkol sa diskarte,
ang buhay natin ay tungkol sa biyaya ng Diyos. Kung alam ng Diyos na makabubuti para sa iyo at makabubuti para sa ibang tao at sa mundo, kung ano yung hangarin mo, mangyayari at mangyayari yan, hindi man ngayon sa takdang panahon. Amen? Padayon, magpatuloy lang, wag susuko. Dahil kung ang iniisip ng mga Kristiyano noon, magpapatuloy pa ba ang simbahang sinimulan ng Panginoon? Napuprostrate sila, disappointed sila, nawawalan sila ng pag-asa, pero sinong mag-aakala na ang simbahan nilang akala nila'y maglalaho ng parang bula, ngayon ay pinakamalaking pananampalataya sa buong mundo with 3.2 or with 2.3 billion members sa buong mundo. Sinong mag-aakala na ang munting pamayanang ito magiging pinakamalaking pamayanang Kristiyano? Palakpakan natin ang Panginoon. Take note, hindi nila nakita noon na magkakaroon pala ng katuparan ang plano ng Panginoon. Pero ngayon, nakikita na natin yon. Hindi nabigo ang pangarap ng Diyos sapagkat ang kaharian ng Diyos ay lalago at mamumunga, hindi lang ayon sa atin, hindi lang sa pagsusumikap ng tao, kundi ayon sa kanyang biyaya. At sa pagwawakas, gusto kong kausapin ang mga ama ng tahanan. Happy Father's Day po. Palakpakan po natin sila. Ang mga tatay na nandito, alam ninyo, marami din silang mga pangarap, marami din silang mga pagsusumikap. At kung minsan nadidismaya din sila, kasi yung gusto nilang mangyari sa kanilang mga anak, hindi naman nangyayaring lahat eh. Tama o mali? Hindi naman lahat ng plano nila nagkaroon ng katuparan. Hindi naman lahat ng pagsusumikap nila nagkakaroon ng pagpapahalaga at nagkakaroon ng masaganang bunga. Hindi. Minsan niya hanggang ngayon, kulang pa rin ang tingin mo sa sweldo mo. Kulang pa rin ang tingin mo na naibibigay mo sa pamilya mo. Minsan, kahit ang tingin sa'yo ng ibang tao, kulang pa rin. Yung biyenan mo hanggang ngayon, wala pang bilib sa'yo. At ang mas masakit kung minsan, sarili mong anak at asawa, wala ding bilib sa'yo. Pero sa mga tatay na naririto, ito ang gusto kong sabihin sa inyo. Walang nasasayang sa mga pagsusumikap ninyo. Mga tatay, maaring hindi nyo nakikita ngayon yung bunga na ipinunla ninyo sa inyong pamilya. Hindi man ngayon sa takdang panahon. Dati hindi ko naiintindihan kung bakit ako pinapalo ng tatay ko. Masama ang loob ko, kasi pinapalo ako. Pero alam ninyo, ngayon ko nare-realize, lahat pala ng itinuro sa akin nung ako'y pinalo, lahat ng pagkakamali na itinama sa akin, pinalo ako, lahat ng iyon, natatandaan ko ngayon. Lahat ng iyon, bahagi ng aking pagkatao ngayon. Natuto ako mula sa disiplina ng aking ama. Dati hindi ko naiintindihan. Ngayon, alam ko na. Mga tatay, lahat ng ginagawa ninyo ngayon, mahalaga yan. Nakikita ng Diyos yan at gagantimpalaan kayo ng Panginoon dyan. Amen? At huwag kayong tumingin sa kabiguan na nakikita ninyo ngayon. Dahil yung pamumunga ng ginagawa ninyo at ng pagsusumikap ninyo, magbubunga yan pagdating ng takdang panahon. Kaya sa lahat ng mga tatay na naririto, maraming salamat sa inyo. Saludo kami sa inyo at kayo ay biyaya ng Diyos sa bawat pamilya. Happy Father's Day po. At sa ating lahat na maaaring nakararanas ng frustration, disappointment, at kawalang pag-asa sa mga oras na ito, magpatuloy, padayon, sapagkat matutupad ang plano ng Panginoon, hindi man ngayon, kundi sa kanyang takdang panahon. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, huwag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message na ito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating
YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.